Nangangamba ang NBI Pagadian sa posibleng pagtaas ng krimen sa lungsod. Kasunod po yan ng pagpatay sa isang ahente sa isa sa mga ahente ng Aman Futures Group dahil umano sa paghihiganti ng mga investor. May news to go si Micaela Papa. Mika. Kara, dahil sa dami ng naloko at nawala ng pera dahil sa Aman Futures Investment Scam, pinangangambahan na ng NBI Pagadian ang posibleng pagtaas ng krimen dito sa lungsod ng Pagadian. Ayon nga kay NBI Pagadian Agent Joey Moran, kamakailan kasi pinatay ang LTO Pagadian officer na si Anwar Zainal. Ang nakikitang motibo, paghihiganti ng investors kay Zainal na nagsilbi rin daw ahente ng Aman Futures. Natagpuan kasi ang ilang resibo ng Aman sa tabi ng bangkay ni Zainal. Bukod dito, ilan pang kaso ng kriminalidad tulad ng nakawan ang naiugnay sa mga galit na investors ng Aman Futures. Kahapon, pinalitan na nga si Zamboanga del Sur Provincial Director William Manzan at Pagadian City Police Chief Kenneth Mision dahil umano sa kawalan ng aksyon tungkol sa investment scam. Naupo na rin bilang Zamboanga del Sur Provincial Police Director si Senior Superintendent Romeo Uy na agad namang nagsagawa ng command conference upang pag-usapan ang sitwasyon sa probinsya. Patuloy pa rin nga sinusubukang kunin ng GMA News ang pahayag ng bagong liderato ng Zamboanga del Sur Provincial Police Office. Yan ang latest mula dito sa Pagadian City. Balik sa'yo, Kara. Yes, Mika, ano ang ginagawa ng mga otoridad para matiyak na mapipigilan ng anumang karahasan na posibleng umusbong bunsod ng nangyari nga sa Aman Futures Group? May mga plano na ba sila? Ayun nga, kahapon ay nagtungo na yung mga tauhan ng Region 9 police dito at nag-set up na nga sila ng special na task force na tututukan talaga hindi lamang itong mga insidente ng kriminalidad, kundi yung mga complaints mismo ng mga investors. Sa ngayon ay hinihikayat nga nila yung lahat ng investor na naloko nga nitong Aman Futures na magsampa ng reklamo kung hindi man sa Pagadian City Police Office ay pwede rin dun sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office at pati dito sa NBI Pagadian dun sa may Kapitolyo upang makonsolidate na nga itong mga kaso at masampahan ng reklamo itong Aman Futures Group. So kumbaga iniipon na nila ngayon yung iba't ibang mga investors kasi kung yung mga ganyang klaseng scam hindi usually magkakakilala yung mga nag-i-invest eh. So ngayon hinihikayat nila lahat ng nag-invest sa Aman Futures Group magsama-sama at sabay-sabay na mag-file ng kaso at tutulungan nila ito. Tama yan, Kara, at para nga mapalakas itong kaso laban dito sa mga tauhan ng Aman Futures at para nga mapabilis itong proseso dahil nga kulang daw yung mga prosecutors dito sa Pagadian City para sa dami ng complaints na kanilang natatanggap. Kahapon nga, no, tingnan natin ay nasa 8,000 na yung complaints na natanggap ng NBI Pagadian. Ang ginagawa na lamang daw nila ay idinidiretso nila ito sa Maynila kung saan yung DOJ na at yung mga tauhan nito ang magproproseso ng mga complaints, Kara. So kung ikaw ay investor dito sa Aman Futures at gusto mong sumama dito sa reklamong isasampa, dito sa kasong isasampa, kanino ka makikipag-ugnayan, Mika? Pwedeng makipag-ugnayan, Kara, dito nga sa tanggapan ng NBI Pagadian. Maaari ding mag-file na complaint sa Pagadian City Police o pati na doon sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office. At para nga naman doon sa mga ibang investors na dito sa Pagadian nag-invest pero meron kasi tayong mga nabalitaan, Kara, na nandiyan sa Maynila ay pwede rin daw silang magpunta sa tanggapan ng NBI headquarters, Kara. Maraming salamat, Micaela Papa.